Morning! So, welcome again to another episode sa Mike's Work, Full Trade Master of None. So, ato ang subject matter today is about changing battery sa ato ang motorcycle, which is ang atong motorcycle is the version 2, 2018 niya tong unit. So it's been 5 years na ni siya nato ang gamit. So ginagid siya magamit nato ang battery. Although mandar siya, hindi mo magamit ang imong mga starter atong mga lights kay dependent mo siya sa battery. Kung lisan ka para magamit po nato ang starter o other parts sa atong motor. Ang problem ang good kung dili na to share sa battery, mag-dependent sa alternator, ang tendency na kaya yung mga alternator na gina siya i-damage or ma-damage siya along the way kasi gini mo gamit. Kaya wam siya proper charging. Importante mo gina siya nga distribute sa alternator ang mga daot. So, nang lagi siya na battery. So, for that reason, especially ang atong unit is a computer, kuan na siya karon, ECU na ni siya karon. So, mo na siya ang kinanglan nato gini-maintain ang iyang resistance sa kuryente. Haron di siya maging dependent sa kuan sa alternator. Kung dependent sa alternator, ba ang either which na magbuto nga bulb or madawat nga bulb, ano, labi na electronic siya. And it is not a manual day, it is a fully automatic motorcycle, it's called scooter. So muna siya kinanglan nato siya i-maintain ang iyang mga like battery and other parts niya requires electricity. So for that reason, una siya 2029 karon is changing battery. So let's go. As you can see, no? Kita na ko. So, ato siyang i-click. So, wala siya makita. So, yung odo, no. Wala siya power, wala serbato as we switch on sa ato ang sa ato ang motor. So, meaning atong battery is really dead na gid siya. So, no signal light, wala tanan. Wala gid, di ma-start. So, atong buhaton is to fix sa iyang battery. Okay? So, start na ta sa ito pag-fix. So, here, ito yung tanggalan ng screw na to, which is not only itong screw. So, tanggal na daan kayo. Fix na nga tuan-tuan. Fix na ito siya. Ready na tanan. Naratik na. So, itong tanggalan ng cover. So, ano yung first cover? Next, kaniyang cover sa full battery. So, kaniyang. Okay. So, muna yung cover. So, yung secondary cover sa iyang sa iyang battery. Kay namugod di siya sa stick board niya. So, ang tendency ng stick board, yung tubig mo dagan diri. So, ang buhat, i-design din siya nga na siya another cover para ang tubig niya dili mo ari sa circuit niya. Since mo na yung pinaka-sensitive na part. Nalisid kayo kung mahulom sa tubig, delikado kayo kung nadari ang battery. So, yan, nahulom naman ako na siya sa tubig before, pero wala pa mong pa-experience yung kayo o na damage niya, whatever. Wala ko na siya gihulom din, unless kung mahulom siguro sa tubig. So, possible na ma-short circuit. So, muna yung battery, no? So, ako na siyang itanggal daan. So, muna yung positive. Kita. Okay. Muna yung positive, muna yung negative. Then, muna yung ECU controller. In case of na kay ECU scanner, pwede ni siya gamiton. Dire ginapasok to determine or ikuan mo ang iyang, like for example, i-adjust nimo minor or na yung mga circuit problem nga kinanglan nimo i-check. So mo na siya dire gina-plug in ang
ang kuan ECU scanner. So mura na kanin pa ng unita, it's because electronic siya. Yes, mahadlok ta kay electronic, but if you have little knowledge about electronics, pwede gini siya ma-manage ng unita ni. Pwede pa ni siya as long as ang engine is okay. So for this time, ito na siyang gitanggal, no? So muna ang atong battery. Okay. So here, muna itong battery. So ang atong battery dia is Extreme. This is from Honda, gina siya original. I'm not sure kung Honda battery ni siya or what, pero the way I see it, original siya kay for like 5 years ako siya gamit. Karon lang siya ni busted. So mao na siya. So ginahan natin ni Sam. So mao na siya ang battery, no? Yeah, Extreme YTXL4L BS na battery. So kung paliton mo na siya, nag-inquire ko ni sa Honda. Sa Honda ni siya, it's about 1.8 to 2,000 ang price. Expensive jud kaayo siya. Pero original gid siya. Ingon jud kung original siya, lugay siya nag for 5 years. So pag ako ni lazy this since pagpalit pa na ako sa 2018 ang kaninga unit. So amazing kayo lang kung about 16 years. Pero expensive gid siya. So since wala pa man tayo budget nga nakadako, nangita lang sa ako nag-substitute nga kuan battery para ma-workout lang gid ni siya nga kuan under lang gid siya, at least ma-expand na siguro 1 year, at least ilisa lang po na ako at least maka kwarta, makita tag kwarta lang ako to really buy these expensive ones. So pareha lang ya pero itong ipuli, no? So this part ito na siyang ilisan. So mao niyang niyang ano sa fuse breaker sa unit. So these are the fuses in case may mga literal troubleshooting may yung circuit kinahanglan mo i-check. So anyway, battery naman ito ilisan. So nagpalit ito battery. So mani atong battery si Manny Pacquiao. Extreme gyapon nga brand. Same gyapon sa ato ang unit. I'm not sure kung saan siya kasulid, but the way I see it, siguro bariyara siguro gini siya. So ato lang sang i-use ni siya at the moment nga sa karon nga panahon ang kuan nga activity. So same lang gyapon siya, Extreme. Look, Extreme YTX4LBS. So mo ni siya yung battery. So ato lang siya i-comparison, kumparaw lang nato. Actually pareha sila gihapon o with pareha man sila with pareha man sila with. Ang question lang nako is the height. It's a bit higher ang kaning isa akong bagong napalit. So siguro wala gyapon siguro difference nila kasi kung fit gini siya rin sa sulod, but yet I'm not sure kung original na siya whatever, no? Pero tanaw na to sa paggamit mo ni siya kung napalit mo niya ang atong original. Tanaw lang ito sa iyang usability kay for sure naging na siya difference. But nang atong kumparo is kung kano siya mo long last. So mo na atong comparison na niya. So ato na sing insert install na to siya. So dali ra gyud pag-ilis og battery, dili ka siya lisod na i-change. But for na tabo usa na siya nagaag panahon nga i-cleaning kay kani mang goods karon sa kadugay-dugay na gid ako ni siya gigamit, wala ko nakatatag panahon na ni sa pag-cleaning niya. So ato lang sa siyang i-clean first para nagbutang na to sa kuan battery. Wapong iyang kuan. Wapong iyang at least naman dili man siya mo kusog ng kuryente kung dili at least limpyo lang siya. Okay na lang siya. So, for now, ato ning i-butang ang atong battery. Ato sa ning gamay
gamay limpyo. O limpyo, good siya. So, okay. So, ito na ibutang ang battery. So, remember ha, ang kaning positive o negative, make sure gitsi mo siya, kaning ibutang gini mo siya sa positive, negative. So, kaning siya mani-negative, kaya wala siya i-cover. Ang timayhan mo sa positive is kaning naagi-ref. Mawagin na siya. Sagot sa bali, din siya magpalibali. So, muna siya yung screw. Ang iyahang kuwan, pinapadala nga screw package. So, kanitong gamiton nasa ito ang kuwan, lock. So, kanina sa pagbutang, ibutang naman na siya lalo ang lock niya. Make sure lang din mo. So, kinanglan siguro ni hubuan o gloves. Pagkakas yung gloves. So, di siya masulod sa ito ang manindot na kamot. So, pasok lang na ito rin. Same po sa other side. Yan. So, okay. Tingnan na. So, ito na siyang i-attach. Make sure lang ito i-place sa sutaro. Wala na ito rin. Actually, wala na ito rin positive. So, challenging kung kayo na siya sa pagbutang, no? So, tendency na dito mo matarog butang. Hindi mo mag-play sa sutaro. Hindi siya mo kabit. So, make sure lang din mo matarog na siya place. So, okay. Kabit na na ito siya. Tutuyok. Then, i-close. Make sure lang natin close. Hindi siya mag-grounded. Possibility yan. Mag-grounded siya. Kalabad-labad atong ulo sa pag-troubleshoot. So, marag di siya masulod sa unit. Make sure lang nimo mag-place na siya taro. Hindi siya maka-restore. Hindi siya mag-connect to any negative parts sa negative part dali. Delikado. Okay. Ano na lang. Make sure lang gini mo hindi siya mga kuwan. Hindi mo gusto na part ba. Akan gamay. Disturbo. Ata na nanto siya gamay ko para hindi siya disturbo sa ako. Disturbo na siya. Gamay lang. Para lang na siya masulod lang gid siya. Hindi na siya pareha o style ng battery. So ato lang i-make sure nga atong insulator dili siya magka-problema along the way. Function na yan. Sa function. Basta na siya kickstart. So, natin na dungog na gamay nga heartbeat sa carburetor. Kaya kaning carburetor mo ganun electronic. So, kinahanglan siya o kinahanglan siya o once mo kick in ang battery, i-on na mo siya. Mo start na ang iyahang kuhan sa battery. Okay. So, na-place na nato ang battery, no? So, ito na siyang i-test. Tanaw na to kung okay ba ang iyahang usiga na ba ang iyahang kuandari. Ang iyahang tachometer. So, check na to. On to. Okay. Good. Check. Tanaw, no? So, as you can see, nato na nabutang ang battery negative. So, atong i-check. So, nabutang na ito negative ug positive. So, okay na. May na siya placement. Tanan na itong kinanglang na niya. Try na ito siya switch kung function na ba siya. Okay. Okay. Na ito makita na nga ito ang gauge sa sa gasolina. Then, i-function na po ng atong tachometer as we go on. So, i-try na ito og switch ang signal light. So, signal light is working na. Same as the right side, working na. Yeah.
Dapat tayo ikuha na ni nga hazard. Okay. Function ng hazard, guban pa. So, ang light, possible lang ma-function na once mo start. So, sa pag-start na ni, di sa na to gamitin ito itong starter. Okay, since manggod, bago pa ni siya nga battery, di sa na to siya i-push siya ang capacity sa for the meantime. Ato lang siya ipasync in sa system para kung case og na yung mga problem kay wala naman ko na kung magamit ang starter. So, watakay mo ang problema sa starter o yung brush, nagka-buhol-buhol na. Alam mo, tendency good nga mo dugay nimo gamiton ang starter. Ang katong iyang brush niya kay na siya murag acid mo gawas. Mo powder siya dito sa starter itself. So, hindi mo mabantayan kasi since kanim good siya good nga mga item is na ang composition na naman good copper dito yung kuptan sa iyang starter. So, mo to siya mo pag-ignite sa iyang positive o negative pulse. So, once mo start ka, mo kick in, mo to siya mo kuha ng brush, mo contact dito sa iyang copper coil niya. So, naman siya assembly dito sa armature. So, na-tendency na wala mo magamit for a bit of time. Mo powder to siya. So, mo to mo cause sa problem, mo spark, mo create siya o kanang excessive spark ba. So, once na siya create ka ng mo excessive spark na tendency nga mo to sa laing parts sa iyang body. But anyway, that's more on the electronic side circuit nga explanation. But then again, para for safety lang atong gamitan ng kickstart. Okay? Kickstart na to. So, sa scooter type, mo ni ang kickstart na to. So, mo ni atong gamiton to start the engine. So, kung mo siyang i-switch on, so i-start na to siya. Let's see kung sa'y kumparo ni. Okay. Okay, start na siya. So good, no? So start na siya, just switch off. Okay, at least wala tayong dunggan nga something crazy sa yung engine, no? So at least okay siya na to. So, ato siyang i-off na to. So, i-start na ito siya. Start na to siya using sa starter. Okay, then start on, then brake, apply lever. Okay, good job. Okay, good job na. So, na-replace na nato ang battery. So, good sign mo okay ang unit. So, again, this is Mike's work. See you to the next episode.